Nais isabatas ng isang grupo sa Bulacan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na kilala rin sa tawag na Conditional Cash Transfer Program. Nangangamba kasi ang grupo na baka biglang maglaho ang programa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Benigno Aquino III. Kasama sa pagbabalita si Red Tolentino. Nagtipon ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ang grupong Kilos Mamamayan sa hiyas ng Bulacan Convention Center sa siyudad ng Malolos upang pag-usapan ang pagsasabatas ng nasabing programa. Pinangangambahan kasi ng grupo at ng mga benepisyaryo na matanggal ang programa kapag bumaba na sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III sa susunod na taon. Ayon kay Atty. Doris Ramirez, Secretary General ng Kilos Mamamayan ngayon na, layunin daw ng House Bill No. 154 o ang Pantawid Program Act ang mapangalagaan ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling pondo para rito. Sa ngayon ay aprobado na ang panukalang batas sa Committee on Poverty Alleviation ng Kongreso habang nakabinbin pa ito sa Committee on Appropriations. Kung meron tayong konkretong batas, nasisiguro natin na taon-taon mabibigyan ng nararapat na pondo ang ating Pantawid Pamilya Program, at kung meron ding batas, masasecure natin yung iba't iba pang sistema na sa ngayon nakikita natin na kailangan pang improve. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 4 na milyong pamilyang Pilipino ang nakapaloob sa programang 4Ps. Para sa taong 2015, mayroong mahigit 300,000 mag-aaral ng 4Ps ang nakapagtapos sa high school. Ayon sa mga benepisyaryo, maliban sa tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development, nakakatulong din ang mga trainings na ibinibigay ng ahensya sa mga kasapi ng 4Ps. Gaya na lamang ni Aling Marisa Lumagi na isang parent leader sa mga miyembro ng 4Ps. Aniya, hirap daw nilang maitaguyod ng kanyang asawang truck driver ang kanilang 5 anak. Kaya naman sumali siya sa 4Ps ng DSWD upang masolusyonan ang kanilang problema. Kasi meron na pong dumarating na tulong para sa pag-aaral ng mga anak, para pag may mga bayarin sa eskwelahan, yun na po ang binabayad namin sa eskwelahan. So hindi na po kami nangangamba na lagi-lagi kaming pagdating ng closing ng klase, wala kaming ibabayad. So pag dumarating po yung grant namin, nakapagbabayad na kami sa eskwelahan. Sa loob daw na 5 taon niya sa programa, nahubog din daw ang kanyang karakter matapos dumalo sa mga iba't ibang training ng programa. Nabago rin po yung aking personalidad. Mula po sa isang simpleng may bahay lang po ako dati nung naging 4Ps kami. Naging parent leader po ako, so natuto akong makiharap sa mga tao kahit na anong klase po ng tao. Ganyan din naman ang naging karanasan ni Julieta Dumaya. Aniya, mula sa simpleng may bahay, natuto na siyang makihalubilos sa ibang tao at hindi na lang daw niya ikinukulong ang sarili sa bahay. Ngayon po, nadagdagan nga po yung tiwala ko sa sarili ko dahil sa mga trainings na ina-attenan ko. Naisishare ko po ng feelings ko na ngayon, hindi kagaya dati na talagang bata, mga anak ko lang po ang asikaso ko. Wala akong Dagdag pa niya, kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo ang kanyang anak na kumukuha ng kursong accountancy dahil sa scholarship ng DSWD. Meron po siyang monthly allowance, tapos hindi lang po namin nahahawakan yung total na dinidirekta po muna sa eskwelahan. Hindi lang daw sa pamilyang Pilipino nakakatulong ang 4Ps ng DSWD. Ayon sa gobernador ng Bulacan na si Wilhelmino C. Alvarado, malaking tulong daw sa kanyang probinsya ang programa dahil natutugunan nito ang pangangailangan ng mga mamamayan sa usaping edukasyon at pangkalusugan. Sa ating lalawigan, for example, meron tayo sa edukasyon. So nakakatulong na ito sa provincial government on our program on education. So nagkakatulungan ang national at saka yung provincial. So dito naman, susunod dito, yung sa pangkalusugan o may PhilHealth tayo o nagkakatulungan din dyan. Ako si Red Tolentino, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Hindi naniniwala ang ilang netizens sa tinatawag na sudden unintended acceleration sa ilang Montero sport na sinasabing sanhi ng ilang aksidente. Maaaring human error daw kasi ang dahilan kaya biglang umaarangkada ang naturang sasakyan. Kasama sa pagbabalita si Mark Rosales.
Sari-saring komento ang ipinost ng mga netizens sa official Facebook page ng CLTV 36 hinggil sa umano'y sudden unintended acceleration o SUA sa ilang Mitsubishi Montero Sport. Umani ng 542 likes, 1,000 shares, 93,546 views at 62 comments ang video post ng CLTV 36 sa Facebook tungkol sa reaksyon ng mga car owners sa kanilang Montero Sport. Sa 62 komento na ito, karamihan ay positibo ang komento, habang ang ilan naniniwalang kailangang imbestigahan para mapatunayang ligtas ang mga sasakyan. Sa post ni Needs Pedraza at Gab Hernandez, malinaw na human error daw ang sanhi ng sinasabing SUA. Pinaratangan naman ng ilang netizens ang ilan na hindi lamang daw marunong magmaneho ang mga umano'y nakaranas ng SUA. Si Facebook user Emilio Junjun na 3 taon nang gumagamit ng Montero Sport, sadya raw na malakas ang hatak at arangkada ng mga naturang SUV, kaya tiyak na maninibago ang magmamaneho nito, lalo na kung bagito pa lang ito. Ang pagiging matipid naman daw at magandang performance sa preno at handling ng Montero Sport ang nagustuhan ni Ross Roberto. Naniniwala naman si Oti Luis na dapat managot ang mga nagsasabing may SUA ang Montero Sport, lalo na kung mapatunayan sa mga investigasyon na maayos ang performance ng mga ito. Nanindigan naman ang pamunuan ng Mitsubishi Car World Incorporated na hindi depektibo ang disenyo, makina at electronics ng kanilang mga produkto. Tiniyak din ng Car World na ligtas at mapagkakatiwalaan ang Montero Sport. Siniguro rin ng pamunuan ng Car World Incorporated na walang SUA ang mga Montero. Sa loob ng 3 dekadang serbisyo ng Car World sa pagbibenta ng Mitsubishi vehicles sa kanilang 5 dealership sa Central Luzon, wala pa umano ni isang insidente ng SUA ang naitala sa kanilang opisina. Hindi rin daw sila nakatanggap ng kahit anumang reklamo o problema tungkol sa mga Montero. Pero para mapanatag ang kalooban at isipan ng mga Montero Sports owners, nag-aalok ng libreng check-up at iba pang serbisyo kung kinakailangan ng Car World sa kanilang 5 dealership sa rehiyon. Bukas din daw ang kanilang pamunuan na bigyan sana ng pansin ng Department of Trade and Industry ang kontrobersiyang ito upang hindi na mangamba pa ang mga customers at iba pang mamamayan. Ako si Mark Rosales, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Nangangamba ang isang human rights group sa pagsuporta ng maraming Pilipino sa kandidatura sa pagka-presidente ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte dahil marami raw itong human rights cases. Pero nilinaw nila na hindi ito direktang pag-atake sa kandidatura ni Duterte para sa 2016 presidential elections. Magbabalik si Mark Rosales. Nababahala umano ang grupong Amnesty International sa pagsuporta ng maraming Pilipino sa kandidatura ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na maraming human rights cases. Ang Amnesty International ay isang international non-government organization na tumutuligsa sa mga paglabag sa karapatang pantao sa buong mundo. Sa pinaka-latest na survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre, nangunguna si Duterte sa mga presidential candidates na pipiliin ng publiko kung ngayon isasagawa ang eleksyon. 38% ng mga botante ang nagsabing pipiliin nila si Duterte bilang presidente, habang nakakuha naman ng tig 21% sina Senator Grace Poe at Vice President Jejo Marbinay. 15% naman ng mga botante ang nagsasabing pipiliin nila si dating DILG Secretary at Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas bilang kanilang pambato sa 2016 national and local elections. Habang 4% naman ng mga botante ang naniniwalang si Senator Miriam Defensor Santiago ang dapat na mailuklok bilang presidente ng bansa. Ayon sa chairperson ng Amnesty International Philippines o AIP na si Ritz Lee Santos III, matagal na raw nilang minamanmanan ang mga hakbangin o pamamaraan ni Duterte bago pa raw ito magdeklara ng hangaring tumakbo bilang Pangulo. Aniya, partikular na nababahala ang AIP sa pahayag kamakailan ng alkalde
Nabuhayin ang death penalty at gawing linggo-linggo ang pag-execute o pagpatay sa mga kriminal. Sinang-ayunan naman ni dating Department of Justice Secretary Laila de Lima ang pahayag at obserbasyon ng Amnesty International. Matatandaang nagkaroon ng iringan si de Lima at Duterte nang aminin ng alkalde ang koneksyon sa Davao Death Squad o DDS. Pero binawi ni Duterte ang pahayag at sinabing Davao Development System ang ibig sabihin ng DDS na kanyang binanggit. Alam ko po yung pinanggagalingan ng mga nagmumungkahi, including na rin si Mayor Duterte, na ibalik ang death penalty. Dahil sa tingin nila, sa palagay nila, yan ang pinakamalakas na deterrent sa mga criminality, lalo na yung mga heinous crimes. Hindi pa rin daw solusyon ang death penalty sa dumaraming kaso ng krimen sa bansa. Bilang isang human rights advocate, naniniwala pa rin ang dating DOJ Secretary sa patas na paglilitis sa mata ng batas. Kasi it's actually born out of frustration. I'm not denying the fact na walang ganong kalokohan din sa prosecution service. Ang pananaw ko po ay pwede naman natin mabago ang status quo sa pamamagitan ng mas efficient na pagpapatakbo ng justice system natin, na baguhin yung mga mali dyan sa justice system para mas mabilis ang usad ng mga kaso. Nilinaw naman ni Santos na hindi ito pag-atake sa kandidatura ni Duterte, kundi isang kampanya upang maisulong sa mga mamamayan ang wastong edukasyon at respeto sa karapatang pantao. Kailangan daw maintindihan ng lahat na hindi dapat labagin ng kahit na sino man ang karapatang mabuhay ng isang tao. Bagamat batid nila ang issue ng kriminalidad sa bansa, hindi raw sagot ang pagpatay sa mga kriminal. Nitong Lunes, hinimok ng Amnesty International ang 5 presidentiables na lalahok sa isang 5-point challenge at mangako sa mga Pilipino na rerespetuhin nila ang karapatang pantao kung sakaling maluklok silang presidente ng bansa. Kailangan daw ay mangako ang mga kandidato na wakasan ang extrajudicial executions, paigtingin ang kontrol at responsibilidad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, proteksyon sa mga eyewitness o whistleblowers, siguraduhin ang kaligtasan ng mga susukong rebelde at paigtingin ang karapatang pantao sa peace process. Gawin ding prioridad ang karapatang pantao, pagtibayin ang kasunduan sa human rights at international humanitarian law. Umaasa ang grupo na hindi mapapako ang kanilang mga pangako kung sila ay mangangako. Ngunit pagkatapos ng pagpapadala ng imbitasyon, wala sa 5 kandidato ang nagpaunlak sa naturang paanyaya. Ako si Mark Rosales, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Hindi lamang mga kriminal at armadong grupo ang pinaghahandaan ng Armed Forces of the Philippines. Nais din daw nila kasing protektahan ng bansa sa banta ng climate change. Kasama sa pagbabalita si Don Soyo. Dahil sa patuloy na nararanasang epekto ng climate change sa bansa, inilunsad ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kauna-unahan nitong Climate Change Summit sa Camp Aguinaldo, lungsod ng Quezon nitong Lunes. Dinaluhan ang programa ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, maging ng mga non-government organizations. Ayon kay Major General Joselito E. Kakilala, Commander ng Civil Relations Service, nakakaalarma na ang tindi ng mga kalamidad na tumatama sa bansa. We're visited by not less than 20 typhoons, and some of these are super typhoons. There must be a way that our communities must be resilient against calamities. Kaya naman patuloy raw ang paghahanda ng militar sa pagresponde sa kalamidad. Pahayag naman ni Major General Romeo Tanalgo, Vice Chief of Staff ng AFP. See to it that we are prepared for these disasters through organizing different rescue units. At the same time, we see
to it that part of our modernization is geared towards. Kabilang na raw dito ang mga training exercises na inilulunsad ng AFP kasama ng militar ng ibang bansa. Malaki naman raw ang maitutulong ng mga sibilyan sa paghahanda sa mga sakuna, ayon kay Gina Lopez Roy, isang kilalang environmental advocate. And there's a raising consciousness of environmental consciousness. Now this must translate into policy. And the way to do that is that in the grassroots, activate on the ground, then maybe implement policies which protect the environment. Hiling ng Armed Forces of the Philippines sa bawat sektor ng lipunan, maging sa mga mamamayan na sa kanilang maliliit na paraan ay makipagtulungan upang maibsan ang epekto ng climate change. What they learn from here, we will share this to others and be totally concerned about the preservation of our environment. Magarbong pamaskong dekorasyon ang sasalubong sa iyo sa ilang village sa siyudad San Fernando, Pampanga. Hindi mo akalaing gawa sa mga basura o patapong bagay ang mga palamuti. Nagtulong-tulong daw mga Fernandino para lamang mabuo ang kanilang pambato sa Inter-Village Christmas Decor Competition. Magbabalita si Sara Maniago. Mga boteng ginawang parol, mga plastic cup na naging hugis bola at nilagyan ng Christmas lights, mga dayami at lumang laruan na ginawang bilin, at mga patapong bao ng niyog. Ilan lamang ito sa mga tampok sa Inter-Village Christmas Decor Competition ng siyudad San Fernando sa Pampanga. Sino bang mag-aakala na ang dating basura nagawa pang pamaskong dekorasyon ng mga Fernandino? Pinanindigan ng naturang syudad ang pagiging Christmas capital of the Philippines dahil kahit saan ka dumako rito ay mababanaan mo ang iba't iba at makukulay na palamuting pamasko. 14 na village ang naglaban-laban para sa naturang kompetisyon na bahagi ng pagdiriwang ng Giant Lantern Festival 2015. Ayon kay Erwin Nukum, chairperson ng Inter-Village Christmas Decor Competition, layo nilang paigtingin ang samahan ng mga tao sa komunidad. Dito sama-sama raw kasi silang nagtrabaho upang mabuo at mapaganda ang kanilang ilalabang dekorasyon. Lalong lumalalim ang kanilang ugnayan dahil nga kailangan nilang magbahagi na ng iba't ibang mga indigenous materials, mga recyclable things para nga makagawa sila ng isang belen base sa tema na naka-design for this year. May temang Pasko King Baryo o Pasko sa Baryo ang paligsahan ngayong taon. Kaya naman kitang-kita sa mga disenyo ang mga lokal na tradisyon at tatak ng Kapaskuhan ng mga Pilipino. Kabilang narito ang nakagawiang simbang gabi, ligligang parul, tradisyon ng pagmamano sa mga ninong at ninang at maging sa nakatatanda, paggawa ng parol na yari sa kawayan at papel de hapon, Christmas tree na galing sa sanga ng bayabas at marami pang iba. Ang Jamesville 2 Subdivision, first time sumali sa Patimpalak. Bukod sa kanilang belen, bumita rin sa kanilang dekorasyon ang tradisyon ng pangangaroling ng mga kabataan. Yung nag-organize yung mga kabataan na maliliit na batang na magkakaroling daw sila, kakanta sila. Ramdam naman daw ng mga taga Del Pilar ang diwa ng Pasko sa pagtutulungan ng bawat isa, bata man o matanda, para lamang mabuo ang kanilang pambatong dekorasyon. Manalo man daw o matalo, feeling winner na rin daw sila. First time ito sa Paralaya, hindi na kami natalo kasi nga nakita namin yung pagbabayanihan ng mga kabataan. Lalo sa simbahan, sa Del Pilar Chapel, pati na yung mga kabayo namin kasi ito namin dito sa Paralaya. Doon palang panalo-panalo na yung Del Pilar. Hindi rin syempre magpapahuli ang syudad ng San Fernando sa paglalagay ng palamuting pamasko sa kanilang bulwagan. Dahil kilala sa Giant Lantern Festival, higanting parol ang ibinandera ng lungsod dito sa harap ng Heroes Hall. Talaga namang mararamdaman mo ang Kapaskuhan dito sa Christmas capital of the Philippines. Hindi maiwasang mapastop over ng mga napapadaan dito upang magpa-picture sa Giant Lantern. May selfie area pa para sa mga nagnanais makakuha ng perfect shot na maipopost sa social media. Tamang-tama rin ang tindahan ng mga kakaning Pinoy malapit dito kung saan talagang makukumpleto ang Christmas experience sa syudad. Naiisip kong ganito yung Pasko ng Pasko sa Pilipinas. Kasi yung Pasko lang siya lumalabas doon lang tayo nakakain ng ganito, bibingka, puto-bugbong. Sa December 19, nakatakdang ganapin ang highlight ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa syudad, ang Giant Lantern Festival. Dito magpapakitang gilas ang higanting parol ng bawat barangay. Kaya
Kaya naman kung gusto ninyong maranasan ng isang hindi malilimutang Christmas getaway, huwag nang lumayo pa at bumisita na dito sa Home of the Giant Lanterns. Ako si Sara Maniago, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Isang tradisyonal na kakaning Kapampangan ang duman na bihirang mabili dahil may kamahalan at sa hirap ng dinadaan ang proseso ng paggawa nito. Kaya naman ang mga Kapampangan sa bayan ng Santa Rita, Pampanga bumuo ng festival para lamang maisulong at mapanatili ang kultura ng paggawa ng duman. Magbabalik sa pagbabalita si Sara Maniago. Kilala raw bilang reyna ng mga kakaning Kapampangan. May kamahalan ng halaga dahil sa mahabang proseso ng paghahanda nito. Pero kakaunti na lamang daw ang gumagawa ng naturang masarap na pagkain. Ito ang duman, isang tradisyonal na kakanin ng mga Kapampangan kung saan tanging mga taga-bayan ng Santa Rita na lamang daw ang kilalang gumagawa nito. Kilala ang mga Kapampangan sa pagluluto ng masasarap na kakanin, lalo na itong duman na isang matandang lutong Kapampangan na ginagawa tuwing sasapit na ang Disyembre o Kapaskuhan. Dahil sa sarap ng pagkain ito at nalalapit na Kapaskuhan, kaya sila bumuo ng isang buong festival para rito. Taong 2002 nang simula ng RT Santa Rita, isang lokal na grupo sa naturang bayan ang selebrasyon ng Duman Festival. Kadalasang ginaganap ito tuwing unang linggo ng Disyembre kapag nagsimula na ang panahon ng Adbyento. Ayon kay Andy Alves, director ng RT Santa Rita, matagal na raw pinagdiriwang ng mga Ritenyan ang paggawa ng duman simula pa pagkabata, kung saan inaawitan at sinasayawan pa raw ng mga tao ang proseso ng paggawa nito. What we did is we invited people from the outside to participate and to watch how they celebrate Duman. Kaya lang, sobrang dami na ng mga tao doon sa mga baryo, so hindi na magkasya doon. So dinala namin sa plaza, hindi pa rin nagkasya, sobrang dami ng tao. Kaya dinala na namin dito sa Eco Park ng Santa Rita. Layon daw nilang maisulong at mapanatili ang malalim na kultura ng paggawa ng duman ng mga taga Santa Rita. Ito'y upang mamulat din daw ang mga kabataan kung paano gawin ang naturang kakanin at magkaroon sila ng malasakit sa lumang tradisyon. It is a very long process. Mahirap na mahabang proseso na konti lang ang nakakalam paano gawin. So, it is worthy of attention, of a festival, and it is worthy to be preserved. Sa naturang festival, tampok ang mga magduduman o gumagawa ng duman. Sa pamamagitan ng tinatawag na asong at halo sa Kapampangan, binabayo at dinudurog ang malagkit na bigas ng paulit-ulit hanggang lumitaw na ang malapinipig na itsura ng duman. Sir, pagkatapos po nito, pagpupukpuk po ninyo ng about 15 minutes, ano mo yung susunod na proseso? Yung pangalawa, alisin na yung tapos babayo na naman. So, paulit-ulit na pagbayo yan, sir? 4 na beses. Hanggang lumitaw yung mga yung pinipig. Ang duman. Kilala raw na pagkain tuwing Pasko ang duman. Ayon kay Alvis, tuwing Nobyembre at Disyembre lamang daw kasi lumilitaw ang bunga na ginagamit sa paggawa ng duman. You cannot make duman in the other months of the year, only in November and December. Kasi yung halaman, hindi siya mamumulaklak pag hindi pa siya nahalikan ng hanging amihan. So kailangan yung cold weather of December to kiss the plant so that it will bear flower. Lalo pa raw nagpapasarap sa pagkain ng duman kung sasabayan ito ng pag-inom ng mainit na tsokolating batirol. Ginagawa namin yan, siyempre yung kakro at saka mani para maging special siya. Lalo maganda, ma'am, kung lagyan kagad ng duman. Kombinasyon talaga yan. Yan talaga dinadayo dito sa Pampanga yan. Si Joan Reyes, isang Kapampangan na nakatira na ngayon sa Davao City. Binalikan daw ang kulturang nakagisnan niya noong siya ay bata pa. Tuwing sasapit na raw ang buwan ng Disyembre, namimiss na raw niya ang nakagawiang tradisyon na paggawa ng duman sa Santa Rita. Part siya ng childhood ko, yung duman. Pagka kumakain ka na ng duman, talagang malapit na yung Pasko dahil dun sa kanyang aroma, di ba? Nag-iisa lang yun eh. Bukod sa duman, tampok din sa festival ang iba't ibang lutong Kapampangan, lalo na ang masasarap na kakanin. Nagpasigla rin sa selebrasyon ang mga musikerong nagpatugtog ng pamaskong awitin.
Puno rin ng tawanan at halakhak ang buong lugar dahil sa mga komedyanteng Kapampangan na inimbitahan. Nasa ika-14 na taon na ang pagdiriwang ng Duman Festival at inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito sa mga susunod na taon. Ako si Sara Maniago, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Sa maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulong-pulong pagkidlat pagkulog ang mararanasan sa Caraga at Hilagang Mindanao. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong mahinang pag-ulan ang inaasahan sa Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na pakawiri na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiraw sa nalalabing bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan ang iiraw sa Luzon at Kabisayaan at ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito'y magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa Hilagang Silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Yan ang mga balitang nakalap ng ating news team ngayong araw. Wag po kayong aalis, magbabalik pa ang Daily Chikahan.